The Sierra Madre, ang pinakamahabang mountain range sa Pilipinas. It's more than just a mountain. It's our natural shield against typhoons, a home to 1,000 of species, and the vital source of our water and a clean air. But today, Sierra Madre is under threat dahil sa Kaliwa Dam project. This project aims to provide water for Metro Manila, but the cost to our environment, biodiversity, and communities are too much high. Sa pagtatayo ng Kaliwa Dam, almost 300 hectares na kagubatan ang mawawasak. Ang mga endangered species tulad ng Philippine Eagle, Luzon Bleeding Heart Pigeon at Northern Sierra Madre Forest Monitor ay mawawala ng tahanan. Kasama rin sa maapektuhan ang libu-libong katutubong dumagat remontado. Ang kanilang ancestral lands will be submerged. Ang kanilang kabuhayan at kultura ay mawawala. This is not just an environmental issue, it's a human right issue. Yan, pag halimbawa ay tinayuan ng dam, lahat ay ipagbabawal sa amin habang bago ibabawal sa amin tulad ng mga pag-iisda, tulad ng iyan nga ang aming pinagkakakitaan. Wala na kaming mahahanap na isda pag iyan na tayuan ng dam. The Sierra Madre acts as a buffer laban sa bagyo. Kapag nawala ang mga kagubatan nito, mas magiging prone tayo sa landslide and flash flood. With the climate change worsening, can we really afford to weaken our defense? Tuwing may bagyo tulad ng Ondoy o Ulysses, ang Sierra Madre ang unang sumasalo ng lakas nito. Lessen its impact sa mga komunidad, losing this community shield will make future disaster even more. Mas sustainable alternatives sa Kaliwang Dam tulad ng water shield, rehabilitation, rainwater harvesting, at water cycling. These solutions are more eco-friendly and less destructive. Aming proseso sa pagkuha ng pre-prior informed consent na kung saan sa ngayon, noong December 2022, pinagyayabang nila ng NCRP at ng MWSS na nakuha na ang aming pahintulot o desisyon para pahintulutan ang konstruksyon ng dam. Napakasinungaling talaga mga kasama. Dahil kahit kayo ay pumunta sa aming mga komunidad, maraming mamayang katutubo ang umaayaw sa Kaliwa Dam at hindi lamang sa ngayon. Noon pa, noong diktadurang Marcos, pinaglaban na namin ito ang kaliwang kanan ng laiban na kung saan muli ngayon Marami Pilipino ang naninindigan laban sa Kaliwa Dam. Protest, petition, and local initiative are rising to protect our Sierra Madre. Kasi ang laban para sa kalikasan ay laban para sa kinabukasan. Natatakot ako bilang ako'y isang matanda. Ang aking mga anak, ano mangyayari sa kanila? Kami ang aming kabuhayan talaga mamlupa. Hindi kami marunong mag-opisina. Anong gagawin namin doon? Wala kang pinag-aralan. Dito kami tumanda, dito lahat. Tapos kukunin ng mga dayo. Pwede yan. Sabi ng isang dumagat elder, kung mawawala ang Sierra Madre, mawawala rin kami. Ito ang aming tahanan at buhay. Their voices remind us what's truly at stake, life itself. Ang proyekto ay pinondohan ng 12.2 bilyong pesos na uutangin pa mula sa ibang bansa. Pero ang tunay na babayarin natin dito ay ang pagkasira ng kalikasan, panganib sa buhay, at ang pagkawala ng biodiversity. We still have a choice. Kaya protektahan ng Sierra Madre. Sign petitions, join advocacy groups, and iparinig ang iyong boses. Together, we can make a difference.
Sierra Madre is more than just a mountain range. It's a symbol of hope, protection, and life. Let's save it, not just for us, but for our future generations. The Philippines is a country of extraordinary beauty, pero ang ating mga likas na yaman ay nanganganib dahil sa mga proyekto na maaaring makapinsala ng ating kapaligiran. May pagpipilian tayo, panganib sa kinabukasan o yakapin ang mas malinis at ligtas na landas. Sama-sama natin tanggihan ang Bataan Nuclear Power Plant at isulang ang renewable energy. Naalala niyo ba ang Fukushima? Ang trahedya roon ay dulot ng natural disaster. Paano kung mangyari ito dito, sa bansa nating madalas tamaan ng kalamidad? Isang aksidente lang sa BNPP maaaring maapektuhan ang ating kalikasan, lupa at tubig. Ang radioactive contamination ay maaaring tumagal ng dekada o higit pa. Sa halip na balikan ang lumang teknolohiya na delikado, meron tayong mas ligtas at mas makabago. Ang Pilipinas ay mayaman sa renewable energy tulad ng solar, wind, and geothermal power. Ang pagbubukas muli ng BNPP ay nangangailangan ng bilyong-bilyong piso, hindi lang para sa upgrades, kundi pati na rin sa waste management. Pero, saan natin ilalagay ang radioactive waste na maaaring manatiling delikado sa libo-libong taon? Ito ay masusunod ang konsepto ng conversion ng mechanical to electrical energy. Ang steam kasi ang magpapaikot sa mga turbina. Tsaka ito mako-convert to energy na dadaloy sa mga kable at poste papunta sa mga kabahayan. I believe that it is time also to re-examine our strategy towards building nuclear power plants in the Philippines. Yung buong barangay na to, ililipat ito. Ay sayang tong barangay. Nang dahil lamang sa nuclear, ay mawawala tong kalahati ng Morong. Siyempre, mawawala na kaming kasiguruhan kung saan kami lilipat. Namin alam na nakakasama sa kalikasan ng nuclear at sa tao. Yung mga madre, ay sinasama kami sa symposium. Kaya doon namin natutuhan yung kung gaano kabagsik o kasama yung uranium kung sumingaw. Isa sa mga pinaka-controversial na proyekto ng ating kasaysayan ay ang Bataan Nuclear Power Plant. Itinayo noong panahon ng Marcos regime. Ang power plant na ito ay nagkakahalaga ng 2.3 billion, ngunit hindi kailanman nagamit dahil sa safety concerns. Ngayon, may mga panukala muling buksan ito. Pero alam ba natin ang tunay na panganib na dala nito?